Ace. Samantala, bumisita si Claude sa isa sa mga tindera sa palengke, si Loan, para magbigay ng mga order. Inabot ni Claude kay Loan ang listahan ng kanyang mga kailangang bilhin, dahilan para malito at magtaka ang babae. Tinanong ni Claude si Loan kung mahihirapan ba itong tuparin ang kanilang order. Pero ngumiti lang si Loan at sinabing wala siyang problema roon. Nagulat lang daw siya dahil sa tuwa. Ayon sa kanya, ang mga pagbabagong ipinatupad ni Han sa kanilang lugar ang nagbigay ng panibagong pag-asa sa mga tao. Malaki raw ang naging epekto ng bagong patakaran ng kanilang Panginoon, nabawasan ang buwis at dumami ang mga order mula sa estate. Dahil dito, ramdam na ng mga mamamayan na may halaga ang buhay, isang bagay na hindi nila inakalang mararamdaman pa nila. Ibinigay ni Loan kay Claude ang resibo ng order at tiniyak na may hahatid niya ang mga ito bago maggabi. Pagkaalis ni Claude, nagulat siya nang abutan siya ni Loan ng 2 mansanas. Sinabi ni Loan na iyon ay maliit na pasasalamat para kay Claude sa tapat nitong paglilingkod kay Hans. Naniniwala si Loan na ang mabubuting asal ng mga lingkod ang isa sa mga dahilan kung bakit naging mabuti at mapagmalasakit si Hans bilang isang pinuno. Agad na bumalik si Claude sa estate dala ang kanyang ngiti at ang 2 mansanas. Naabutan niyang nangunguha ng mga halamang gamot si Madeline. Masaya niyang inabot ang isa sa mga mansanas sa dalaga. Nagulat si Madeline at agad siyang tinanong kung saan niya nakuha ang prutas. Nang marinig niyang kay Loan ito galing, lalo siyang nabigla. Kilala si Loan bilang isang kuripot at matandang babae, pero mukhang nagbago na ito. Dagdag pa ni Claude, marami na talagang nagbago. Nakakagulat pa nga raw na naparusahan si Flynn at pati na rin ang ibang tiwaling opisyal. Si Hans mismo ang tumutok sa mga talaan ng estate para matukoy kung sino-sino ang mga dapat managot. Ipinabalik din ni Hans ang lahat ng labis na buwis na ilegal na kinolekta, pati na rin ang sa mga lingkod. Ngayon, mas maganda na ang kalagayan ng mga tauhan, mas mataas na sahod, mas mahabang break, at mga bagong kasuotan. Mas bukas na rin ngayon ang kastilyo sa mga taong nasa labas. Dahil dito, ang mga lingkod ay may oras na rin para makapagpahinga at maglibang, gaya ng ginagawa ni Claude at Madeline. Napansin ni Claude na tila may pagbabago na rin ang tono ni Madeline tuwing nababanggit ang kanilang Panginoon. Paalala niya, si Hans din ang dating nanakit sa kanila. Hindi ito itinanggi ni Madeline, pero inamin niya na tuwing nakikita niya si Hans ngayon, parang may bumubulong sa kanya na baka nagkamali siya ng paghuhusga. Dahil sa lahat ng nangyayari, gusto na raw niyang bigyan muli ng pagkakataon si Hans. Tinukso naman siya ni Claude, tinatanong kung kaya nagpapatawad siya dahil gwapo si Hans. Umiling si Madeline at sinabing hindi iyon ang dahilan. Habang pauwi na silang dalawa sa kastilyo, napag-usapan nila na bihira na nilang makita si Hans. Madalas nitong sinasabi na may mga inspection siyang isinasagawa, pero ang totoo, palihim siyang bumibisita sa yungib ng dragon. Doon sa yungib, abala si Hans sa pag-eensayo ng mahika. Natutunan na niyang gamitin ang mga simpleng spell tulad ng Fireball at Shield. Halos 1 buwan na rin ang nakalipas mula nang matanggap niya ang kapangyarihan ng dragon, at hindi siya tumigil sa pag-ensayo mula noon. Ramdam niya ang unti-unting pag-unlad ng kanyang kakayahan, at alam niyang balang araw ay lalong lalakas pa siya. Gayunman, hindi pa rin siya kontento sa kailangan niyang laging sumakay ng kabayo pababa sa yungib tuwing gusto niyang magsanay. Dahil ang buong yungib ay protektado ng mahika, hindi ito kayang sirain kahit gaano pa katindi ang kanyang training. Para kay Hans, ito na ang perpektong lugar para magsanay, pero mas magiging maayos sana kung mas madali ang pagpunta at pag-alis niya roon. Alam ni Hans na may paraan para mas mapadali ang kanyang paglalakbay papunta sa yungib ng dragon, at ito ay sa pamamagitan ng teleportation magic na tinatawag na Warp Gate. Ang spell na ito ay kayang mag-teleport sa isang tiyak na lokasyon sa loob ng ligtas na zone. Pero mataas ang antas ng Warp Gate, kaya ito ay kabilang sa 7th Circle. Sa ngayon, hindi pa kayang gamitin ni Hans ang spell na ito dahil nasa level 2 o 3 pa lamang siya. Gayunman, ang kasalukuyang level ni Hans ay kapansin-pansin na rin, lalo na't mismong Grand Mage ng Imperyo ay hindi pa rin nakakatawid sa level 5. Para makapagsimula sa mas mahirap na teleportation spells, alam ni Hans na kailangan muna niyang matutunan ang isang 3rd circle short-range teleportation spell na tinatawag na Blink. Ilang araw na niyang sinusubukan ito pero lagi siyang nabibigo.
Nagdesisyon si Hans na subukan ulit, at sa kanyang pagkagulat, sa unang pagkakataon ay gumana ang spell. Nakalipat siya ng kaunting distansya mula sa kanyang kinatatayuan. Habang masaya pa siya sa kanyang maliit na tagumpay, bigla na lang pumuti ang paligid at nakaramdam siya ng kakaibang kirot na nagmumula sa puso ng dragon sa kanyang dibdib. Pag-angat ng tingin ni Hans, nakita niya si Siegfried na nakatitig sa kanya. Pinuri ni Siegfried ang kasipagan ni Hans at sinabing nakalampas na siya sa antas ng baguhan. Bilang gantimpala, binuksan ni Siegfried ang isang panibagong bahagi ng yungib upang mas lalo pang umunlad si Hans. Paliwanag pa ng dragon, habang patuloy ang pag-unlad ni Hans, mas marami rin siyang makukuha at matutuklasan. Nagtanong si Hans kung bakit itinago ni Siegfried ang mga kayamanan. Sagot ni Siegfried, ginawa niya iyon upang matiyak na hindi ito mapupunta sa kamay ng mga sakam. Hinimok niya si Hans na magpatuloy sa paglago upang mabuhay ang mahika sa mga susunod na henerasyon. Matapos ang kanilang pag-uusap, napagtanto ni Hans na totoo ang sinabi ng dragon. Natisod siya sa isang kwarto na nakatago gamit ang mahika. Pagbukas niya nito, bumungad sa kanya ang mga kayamanang pinaniniwalaang nasa loob ng isang dragon's lair, isang matagal ng usap-usapan. Habang pinagmamasdan ng mga kayamanan, naalala ni Hans ang sinabi ni Siegfried, mas marami pa siyang mabubuksan habang siya'y umuunlad. Napansin niya ang isang libro na nakalagay sa shelf. Ang nilalaman nito ay tungkol sa mga artifact, mga bagay na may permanenteng mahika sa loob. Ayon sa libro, napakabihira na ng artifacts ngayon dahil halos wala nang gumagamit ng mahika. Naisip ni Hans na hindi pa sapat ang antas niya para makagawa ng artifact, pero alam niyang darating din ang panahon. Habang tinitingnan niya ang iba pang libro sa shelf, napagtanto niyang karamihan sa mga ito ay patungkol talaga sa mahikang kagamitan, at napangiti siya sa dami ng kaalamang naghihintay sa kanya. Habang lumilibot si Hans sa loob ng lihim na silid, napansin niyang ang lahat ng bagay sa paligid ay puro artifacts. Mayroong 10 artifacts na nakadisplay, at bawat isa ay may kasamang librong nagpapaliwanag sa gamit at pinagmulan nito. Dahil dito, nagawa ni Hans na piliin ang mga artifacts na makakatulong sa kanya. Ang una niyang pinili ay tinatawag na Spring Afternoon, isang artifact na nilikha ng isang 7th Circle Archmage para sa kanyang may sakit na asawa. Bagamat hindi ganoon kaepektibo ang healing magic, pinapalakas ng artifact na ito ang sigla at lakas ng katawan. Alam ni Hans na bagay ito sa kanyang inang may sakit. Ang pangalawang artifact ay tinawag na Dance of Shadows, na nilikha ng pulang dragon na si Barry Stain. Sa unang tingin ay mukhang simpleng gamit lang ito, pero punong-puno ito ng matinding concealment spell. Nang suotin ito ni Hans, nabalot siya ng pulang aura. Tumayo siya sa harap ng salamin, pero wala siyang refleksyon. Maging ang kanyang mga yapak ay hindi maririnig. Para bang nawala ang bigat ng kanyang katawan. Labis ang tuwa ni Hans sa natuklasan niyang artifact. Ang pangatlong artifact naman ay tinatawag na Breath of Earth. Hugis ahas ito, at ito lamang ang artifact na personal na ginawa ni Siegfried. Ito rin ang tanging artifact na nagbibigay sa kanya ng kakayahang mag-teleport, isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Sa pamamagitan ng artifact, magagamit niya ang warp ability, at ang koordinado ng teleportation ay nakatakda sa lungga ng dragon. Dahil dito, makakalabas na siya ng kastilyo nang hindi napapansin ni Alman at ng kanyang kapatid. Wala na siyang problema sa paglalakbay, kaya mas magiging madali na para sa kanya ang pag-eensayo ng mahika. Aminado si Hans na nasisiyahan siya sa bawat araw ng kanyang pagsasanay. Pagkatapos ng buong araw na pag-eensayo, sumakay siya sa kanyang kabayo pauwi ng kastilyo. Alam niya na ito na ang huling beses na babalik siya sa bundok ng Compton, dahil sa artifact na makakatulong sa kanyang magbalik-balik ng madali. Habang naglalakbay pabalik, natuwa siya na tila walang tao sa bundok. Ngunit hindi pa siya tapos mag-isip nang bigla siyang makasalubong ng isang grupo ng mga sundalo. Nabigla si Hans sa kanilang presensya. Agad siyang nagpakilala bilang Panginoon ng teritoryo, at tinanong ang pinuno ng tropa kung bakit siya pumasok sa ibang teritoryo nang walang palem. Sa halip na magpakita ng paggalang, bastos ang tono ng pinuno. Tinawag siyang bata, at sinabing totoo pala ang balitang ang pinuno ng Kalista ay isang bata. Ipinakilala ng pinuno ang sarili bilang Count Kit Ross, ang commander ng 1st Imperial Knights.
Hindi natuwa si Hans sa sinabi ni Pete. Ipinaalala niya rito na kahit galing siya sa kabisera, pareho lang silang count, ibig sabihin, magkapantay sila sa katayuan at awtoridad. Kaugalian na sa aristokrasya na magpakita ng paggalang, anuman ang agwat sa edad. Nabigla si Pete sa lakas ng loob ni Hans na hamunin siya. Matapos nito, tinanong ni Hans kung bakit siya nasa kalista. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Pete. Sinabi niyang nag-alsa na raw ang count ng Rodriguez, at hinahabol nila ito ngayon upang mahuli at mahatulan ng kamatayan. Pagkatapos ng usapan, inilabas ni Pete ang isang liham na may selyo ng emperador upang patunayan na totoo ang kanyang sinasabi. Ayon sa kautosang mula mismo sa hari, inaasahan ding makipagtulungan si Hans sa kanila at gamitin ang mga yaman ng Kalisto upang hanapin ang lalaking pinaghahanap. Pagkarinig pa lang sa pangalan, agad na kinilabutan si Hans. Naalala niya kung sino si Lakia de Rodriguez. Si Lakia ay isang binatang naging pinakadakilang prodigy sa espada sa edad na 16. Mabilis siyang naging swordmaster, pero nadamay siya sa kasalanan ng kanyang pamilya at nauwi sa isang malagim na kamatayan. Ayon sa mga kwento, matalik na magkaibigan noon sina Lakia at ang emperador simula pagkabata. Ngunit nagbago ang lahat nang umupo na sa trono ang batang prinsipe. Ang dalawang makapangyarihang pamilya, ang McCarthy at Townsend, ay sinimulang manipulahin ang batang emperador. Pinatalsik nila ang mga taong malapit at tapat dito, kabilang na ang pamilya Rodriguez. Iyon ang panahon kung kailan sinisi si Lakia sa isang krimeng hindi niya ginawa. Nasawi siya sa proseso, ngunit makalipas ang 5 taon, napatunayang inosente pala si Lakia. Nalinas ang pangalan niya, ngunit huli na ang lahat, tuluyan nang nawasak ang kanilang pamilya. Ang natira na lamang ay ang buong imperyong nagluluksa sa pagkawala ng isang inosente at batang henyo na naging biktima ng labanan sa kapangyarihan. Dahil alam ni Hans ang katotohanan, alam niyang sa pagkakataong ito, kailangang mailigtas niya si Lakia. Napansin ni Pete na tila malalim ang iniisip ni Hans kaya tinawag niya ang atensyon nito. Ipinaalam ni Pete na sugatan daw si Lakia at tumakas papunta sa kabundukan. Huli nila itong nakita habang sugatan. Sumagot naman si Hans na makikipagtulungan siya, ngunit pinakiusapan niya si Pete na itigil na muna ang paghahanap para sa araw na iyon dahil papalubog na ang araw. Nangako siyang ipagpapatuloy nila ito kinabukasan. Mayabang na sagot ni Pete, sapat na raw ang kanyang mga tauhan para mahuli ang sugatang lalaki. Ngunit sinagot siya ni Hans ng diretsyo. Ipinaliwanag niya na ang Compton Mountains ay hindi kasing dali ng inaakala ni Pete. Hindi ito tulad ng mga lugar na nakasanayan nila. Hindi maaaring magsagawa ng maayos na paghahanap habang nakasakay sa kabayo, lalo na kung nakasuot pa sila ng mabibigat na armor. Idinagdag pa ni Hans na pagod na rin ang mga sundalo ni Pete, kaya't hindi magiging epektibo ang pagpapatuloy ng operasyon. Sa halip, iminungkahi niyang ipagpatuloy na lamang ito kinaumagahan. Alam ni Hans na nangyari na ang ganitong sitwasyon sa kanyang dating buhay. Noong panahong ipinadala ng House Calista ang kanilang sundalo para tumulong, napatunayan niya kung gaano kahirap ang lupain ng Compton. Isa ito sa pinakamatarik at pinakadelikadong bundok sa buong kaharian. Inamin ni Hans sa sarili na natagpuan lang niya ang lungga ng dragon noon dahil sa mga alaala niya sa nakaraang buhay, at sa swerte. Kaya alam niyang imposibleng matagpuan agad si Lakia, lalo na kung sugatan ito at nagtatago sa kabundukan. Matapos niyang kumbansihin si Pete na ipagpaliban ang paghahanap, siya mismo ang naghanap kay Lakia. Gumamit siya ng magic upang masuri ang malawak na lugar. Matapos ang matinding pagsisikap, natukoy din ni Hans kung nasaan si Lakia. Agad siyang sumakay at nagtungo sa lugar. Doon niya natagpuan si Lakia, walang malay at sugatan. Malubha ang kalagayan nito, dahil wala pa siyang sariling kakayahang magpagaling. Ang tanging nagawa ni Hans ay gamitin ang Spring Afternoon na artifact. Kahit mahina ang epekto nito, ito lang ang meron siya upang matulungan si Lakia. Alam ni Hans na mas mabuting may gawin kaysa wala. Kaya inilagay niya ang singsing sa daliri ni Lakia, at agad itong gumana. Kasunod nito, ginamit niya ang feathering spell upang pagaanan ang katawan ni Lakia, para madali niya itong buhatin papunta sa kanyang kabayo. Buo na ang desisyon ni Hans, siya ang magliligtas kay Lakia sa tiyak na kapahamakan. Matapos may sakay si Lakia, mabilis siyang sumakay rin at agad na tumakbo papunta sa kastilyo.
Habang papalapit sila sa kastilyo, napansin niyang nauna na palaroon si Pete at ang mga sundalo nito. Nakabitin na ang watawat ng imperyo sa harap ng kanilang kastilyo. Bagamat nagulat, nanatiling kalmado si Hans. Kailangan niyang maagapan ang sitwasyon. Ginamit niya ang invisibility artifact para hindi sila makita ng kahit sinong tao. Tuluyan silang nawala sa paningin ng sinuman. Samantala, nagkalat na sa buong bayan ang mga wanted posters ni Lakya. Maging ang mga taga-bayan ay nagulat sa biglaang balita. Kumpleto ang detalyeng nakasaad sa wanted poster, ang kulay abong buhok ni Lakya at ang kanyang navy blue na mga mata, sapat para agad siyang makilala. Sa loob ng kastilyo, tuloy pa rin si Pete sa pagiging bastos. Hindi niya nagustuhan ang itsura ng kastilyo at binastos pa ito. Ayon sa kanya, mas mainam pa raw sana kung ginawa na lang itong bahay panuluyan o inn. Tawanan ang mga kabalbalan niyang sinabi, kasama ang kanyang mga kabalyero. Habang nagsisilbi ng inumin sina Claude at iba pang mga taga-silbi, nagpakita muli ng kawalang galang si Pete. Tinawag niya si Claude na bastos at sinabing hindi masarap ang inuming ibinigay. Walang nagawa si Claude kundi yumuko at humingi ng paumanhin. Pagkaraan ay dumating si Regina sa bulwagan. Pinakiusapan niya si Pete na maghinay-hinay sa pananalita. Ipinaalala niya na ang kastilyo ay buka para sa kanya at sa napakaraming bisitang dumating nang hindi man lang nagbigay ng abiso. Dahil dito, hiniling niya na sana'y pagpasensyahan ang anumang kakulangan. Ngunit gaya ng inaasahan, tiningnan lang ni Pete si Regina na parang wala siyang halaga. Nagtanong pa ito kung sino raw ba siya. Nagpakilala naman si Regina ng maayos, ngunit nabigo si Pete. Ayon sa kanya, nakakahiya raw na mga bata pa ang nagpapatakbo ng isang tahanan. Dapat daw ay natutulog na ang mga bata habang ang matatanda ang gumagawa ng totoong trabaho. Tinawag pa niya si Regina na kahihiyan sa trono. Dahil dito, hindi na napigilan ni Regina ang galit. Tahasan niyang sinagot si Pete, ipinaalala na siya ang kinatawan ng lupain at nararapat lang na igalang siya. Nagulat si Pete sa tapang ni Regina, tulad ng pagkontra sa kanya ni Hans. Napailing siya at nagbuntong hininga, bago sabihing tila, kayabang, daw talaga ang ugali ng buong pamilya Calista. Sa puntong iyon, sobrang naiinis na si Regina. Sa loob-loob niya, umaasa siyang sana ay dumating na ang kanyang kapatid. Samantala, nakarating na si Hans sa kanyang silid, at wala ni isa mang nakapansin sa kanyang pagdating. Dahil sa bisa ng kanyang artifact, nakalampas si Hans kay Regina nang hindi niya namamalayan. Sa mga oras na iyon, abala si Regina sa pakikipagtalo kay Pete. Nang makalapit na sa kanyang silid, pinanggako ni Hans sa sarili na siya na ang baalang humarap sa mga problema kapag naasikaso na si Lakya. Alam niyang lalong lumalala ang sitwasyon. Kumalat na ang wanted posters ni Lakya sa buong bayan, at wala na siyang ligtas na mapupuntahan. Hindi rin niya inaasahang mapupuno ng mga kabalyero ang kastilyo, kaya mas naging alanganin ang kalagayan. Dahil sa tindi ng sugat ni Lakya, kailangan itong agarang lunas. Ramdam na ni Hans ang takot na baka tuluyang mamatay si Lakya. Sa mga sandaling iyon, pumasok si Madeline sa kwarto dala ang layuning maglinis. Hindi na siya kumatok dahil inakala niyang walang tao. Laking gulat niya nang makita si Hans sa loob. Agad siyang humingi ng paumanhin, ipinaliwanag na hindi niya alam na nandoon ang kanyang Panginoon. Ngunit hindi ito dinamdam ni Hans. Maingat niyang sinabihan si Madeline na huwag gumawa ng ingay. Sa isip niya, dumating si Madeline sa tamang oras at maaari niya itong gamitin sa kanyang plano. Inutusan niya itong dalhin ng palihim si Allman sa kwarto nang hindi mapansin ng iba. Ilang sandali pa, dumating si Allman. Nagulat din ito nang makita si Hans sa kastilyo dahil ang akala ng lahat ay nasa paglalakbay pa siya. Sinabi ni Allman na kailangan ni Hans sa lobby dahil may naghahanap sa kanya. Ngunit pinili ni Hans na ipagpaliban ito. Aniya, may kailangan muna siyang ipakita sa dalawa. Dinala niya sina Madeline at Allman sa kama, kung saan naroon si Lakya, sugatan at walang malay. Nanlaki ang mga mata ng dalawa sa nakita, ang lalaking hinahanap ng imperyo ay nasa loob ng mismong silid ni Hans. Nagtanong si Allman kung si Hans mismo ang nakahuli sa taksil. Ngunit agad siyang itinama ni Hans, hindi raw taksil si Lakya. Ipinaliwanag ni Hans na si Lakya ay napagbintangan lamang, at hindi pa niya maibibigay ang buong detalye sa ngayon.
Ngunit malinaw ang kanyang pasya, ililigtas niya si Lakya, at humihiling siya ng tulong mula sa dalawa. Hindi niya kayang gawin ito mag-isa. Tahimik lang sina Madeline at Allman matapos marinig ang kahilingan ni Hans. Alam ni Hans kung ano ang naiisip ng dalawa, bakit ba kailangang makialam ang isang simpleng tagapamahala ng kalista, isang lalawigan na walang direktang koneksyon sa pamilyang imperial, sa isang makapangyarihang angkan tulad ng Rodriguez. At higit sa lahat, sina Madeline at Allman ay mga taga-silbi, mga taong kailangang sumunod sa utos ng mga maharlika. Sa ganitong kalagayan, may kapangyarihan rin silang isumbong si Hans kay Pete, na isa ring maharlika. Sa kabila ng panganib, buong tapang na sinabi ni Hans na itatalaga niya si Madeline bilang tagabantay ng kanyang silid upang maalagaan si Lakya. Sinagot siya ni Madeline at sinabing wala siyang alam sa paggamot ng sugat. Ngunit nilinaw ni Hans na hindi naman iyon ang inaasahan niya. Ang kailangan lang ay linisin ang sugat ni Lakya at pakainin ito. Bilang kapalit, nangako si Hans ng malaking gantimpala. Pagkatapos ay hinarap niya si Allman. Humingi siya ng isang malaking pabor. Kailangan daw niya ng isang bangkay na kahawig ni Lakya, isang binatang may parehong pangangatawan at kulay ng buhok. Kung posible, sana'y may kaparehong kulay ng mata, pero hindi ito kailangan kung wala. Napamulagat si Allman sa narinig. Alam ni Hans na mahirap ang kanyang hinihiling. Ngunit sinabi niya sa dalawa na wala siyang ibang opsyon. Kailangang iligtas niya si Lakya, kahit gaano pa ito kahirap. Alam ni Hans na mahirap agad makuha ang tiwala ng mga taga-silbi. Sa kanilang paningin, isa lamang siyang mayamang bata na laging utos ng utos at nananakot sa mga tauhan ng Kastilyo. Kaya kahit humingi siya ng tulong kina Allman at Madeline, may kaba pa rin sa kanyang dibdib na baka ipagkanulo siya ng mga ito. Pero sa ngayon, wala na siyang ibang magagawa kundi umasa na paniwalaan siya ng dalawa, na siya ay tunay nang nagbago. Tiningnan niya si Allman at sinabi na sa oras na iyon, kailangan lang muna nilang magtiwala sa kanya. Sa wakas, bumasag ng katahimikan si Allman. Sinabi niyang alam naman niyang may iba't ibang ranggo ang mga maharlika, at ang utos ng imperyo ay higit sa lahat. Pero sa kabila nito, inamin niyang, tanging isang tao lang ang pinaglilingkuran niya, si Count Calista. Napahanga si Hans nang marinig ito. Doon niya lalong naunawaan kung gaano katapat si Allman sa kanilang pamilya. Nagtanong si Allman kay Hans kung may pumilit ba sa kanya o kung may panlabas na impluwensya sa naging desisyon niya. Gusto niyang makasiguro na si Hans mismo ang may kagustuhang protektahan si Lakya. Naiintindihan ni Hans kung bakit nagtatanong si Allman. Sinabi na rin noon ni Flynn na ang mga batang tulad niya ay madaling maimpluwensyahan. Pero alam ni Hans na ito ay desisyong siya mismo ang gumawa. Tiningnan niya si Allman at sinabing walang ibang may utos ni pananakot sa kanya. Siya mismo ang nagdesisyong iligtas si Lakya. At naniniwala siyang makakabuti ito hindi lang para sa kanilang pamilya kundi para rin sa mga mamamayang nasasakupan nila. Nang marinig iyon, yumuko si Allman bilang tanda ng paggalang at sinabing susubukan niyang hanapin ang bangkay na hinihiling ni Hans. Sumunod rin si Madeline at nangakong gagawin ang lahat ng kanyang makakaya. Labis ang tuwa ni Hans sa desisyong ginawa ng dalawa. Sa kabila ng panganib, nakumbinsi niya ang mga ito na tumulong sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, tinangkang halughugin ng mga kabalyero ang silid ni Owen. Ngunit hinarang sila ni Regina sa pintuan. Matapang niyang sinabi na silid iyon ng kanilang ina at walang karapatang pumasok doon ang sinuman. Hinikayat niyang umalis na ang mga sundalo. Sa tamang oras, dumating si Hans. Napansin niyang may mga kabalyero na may dalang espada, kaya't agad siyang nagtanong kung bakit nila nais pasukin ang silid ng Countess, lalo pat may sakit ito. Sumagot ang isa sa mga sundalo at sinabing narinig nilang nakahandang makipagtulungan ang pamilya Calista. Inamin naman ni Hans na totoo iyon, pero ipinaalala niyang hindi sila kailanman pumayag na halughugin ang buong Kastilyo. Ang pagbibigay ng matutuluyan at ng mga tauhan upang tumulong sa paghahanap sa tax sale ay isa ng anyo ng pakikipagtulungan. Diretsyong tinanong ni Hans kung nakasulat ba sa kautosang imperial na dapat nilang siyasatin ang loob ng Kastilyo. Nang mapagtanto ng sundalo na wala siyang laban sa usapan, napilitan siyang umurong. Masayang sinalubong ni Regina ang kanyang kapatid. Nagtanong ito kung ayos lang ba siya sa gitna ng kaguluhan. Tumango si Hans at sinabing ligtas naman siya. Habang humihingi ng paumanhin si Hans sa pagkahuli niya,
Pinuri rin niya si Regina sa mahusay nitong pagharap kay Pete. Nabigla si Regina sa narinig, dahil ang alam niya ay wala si Hans nang mag-usap sila ni Pete. Doon napagtanto ni Hans na nadulas siya sa sinabi, pero agad niya itong tinakpan sa pamamagitan ng paglipat ng usapan. Sinabi niyang mas mabuting pumasok na sila sa silid ng kanilang ina upang kumustahin ito. Sa loob ng silid, pinayuhan sila ng kanilang ina na maging maingat dahil may traidor pa raw na gumagala sa kanilang nasasakupan. Ipinayo rin itong makipagtulungan sila sa mga Imperial Knights upang hindi sila mapahamak. Hindi niya alam na nalampasan na ni Hans ang linyang iyon. Agad namang sumagot si Hans at sinabing nagbigay na siya ng mga tauhan upang tumulong sa paghahanap. Dahil sugatan daw ang traidor, hindi na ito magtatagal bago mahuli. Pagkatapos nito, nagsinungaling si Hans sa kanyang ina at sinabing may nakilala siyang isang matandang banyagang babae habang nasa paglalakbay. Tinulungan daw niya ito, at bilang ganti, binigyan siya ng singsing na may espesyal na enerhiya. Tiniyak ni Hans sa kanyang ina na ang suot ng singsing ay makatutulong upang unti-unting bumalik ang lakas nito. Nagulat si Owen sa sinabi, dahil hindi niya akalaing maniniwala si Hans sa mga alamat. Pero sinabi ni Hans na kahit hindi siya naniniwala, gusto pa rin niyang ibigay ang magandang singsing sa kanyang ina. Isinuot ni Hans ang singsing sa daliri ni Owen, at agad na nagpakita ng epekto ang mahiwagang gamit. Napangiti si Owen at inaming gumaan ang kanyang pakiramdam. Maging si Regina ay nabigla rin sa naging epekto nito. Tinitigan ni Owen ang bato sa singsing at agad niyang nakilala na isa itong dilaw na si Pyro. Dahil sa hitsura nito, madaling nahinuha ni Owen na napakahalaga ng singsing na iyon. Ngunit ang tanging may alam sa tunay nitong halaga ay si Hans, at batid niya na kung malalaman ng iba ang totoo, baka magdulot ito ng kaguluhan. Ang singsing kasi ay mas mahal pa kaysa sa isang buong kastilyo. Kinabukasan, nagpapagaling pa rin si Lakya. Halinhinan sina Hans at Madeline sa pagbabantay sa kanya. Tuwing araw, si Madeline ang nagbabantay, habang si Hans naman ang naka-duty sa gabi. Dahil naging isang taga-silbi sa nakaraang buhay niya, hindi na bago kay Hans ang pagpupuyat. Pero ngayon, mas magaan ang kanyang pakiramdam, salamat sa kapangyarihan ng Dragon Heart sa loob ng kanyang katawan. Gayunpaman, hindi siya nag-aalala para sa sarili kundi para kay Lakya. Hindi pa rin niya tiyak kung gagaling ba si Lakya kung pababayaan lang ito. Nilinis na niya ang dugo at nana, pero malalim pa rin ang sugat. Bigla na lang may kumatok sa pinto, 5 beses. Ipinaliwanag ni Hans na nagkasundo sila ni Madeline sa isang palatandaan, kapag may kumatok ng 5 beses, ibig sabihin ay isa sa kanila iyon. Ginawa nila ito upang masigurong walang ibang taga-silbing makakadiscover sa kanilang lihim. Pagbukas ng pinto, pumasok si Madeline dala ang mga halamang gamot. Nagulat si Hans at agad itong nagtanong kung bakit. Ipinaliwanag ni Madeline na dahil sa lalim ng sugat ni Lakya, kailangan nito ng halamang gamot na makakatulong sa paglinis at paghilom ng sugat. Lalo pang namangha si Hans at tinanong kung paano siya marunong sa mga halamang gamot. Sinabi ni Madeline na ang kanyang ama ay isang herbalist. Lagi raw siyang nanunood habang nagtatrabaho ito kaya natuto siya. Biglang naalala ni Hans na minsan, ikinwento ni Madeline na marunong siyang gumawa ng herbal tea. Akala niya noon ay hanggang doon lang ang alam nito, pero ngayon ay nalaman niyang mas malawak pala ang kaalaman ng taga-silbi. Giniling ni Madeline ang mga halamang gamot, ipinatong sa sugat ni Lakya, at pagkatapos ay binalutan ito. Masaya si Hans na may kasama siyang katulad ni Madeline, na parang isa ng manggagamot. Sa lahat ng ginagawa ni Madeline, umaasa si Hans na tuluyan ng gagaling si Lakya. Lumipas ang ilang araw, pero hindi pa rin nagigising si Lakya. 5 araw na ang nakaraan mula nang simulan nila ang pagbabantay, pero nananatiling walang malay si Lakya. Kinagabihan, nagtungo si Madeline sa silid ni Lakya. Pagbukas niya ng pinto, nagulat siya nang makita na wala si Lakya roon. Agad siyang tumakbo para hanapin si Hans, hindi niya alam na gising na pala si Lakya at kasalukuyang nagtatago sa likod ng isang upuan. Habang nagkukuble, narinig ni Lakya ang mga sundalo sa labas na may mahalagang anunsyo. Ayon sa kanila, natagpuan na raw ang bangkay ni Lakya sa bundok. Lubos itong ikinagulat ni Lakya. Ang hindi niya alam, nasa loob na rin ng silid si Hans.
Nakalapit si Hans kay Lakya nang hindi siya napapansin dahil sa isang artepakto na nagbibigay sa kanya ng kakayahang maging di nakikita. Ipinahayag ni Hans ang kanyang presensya sa pamamagitan ng pagtawag sa pangalan ni Lakya at pagsabi ng pagkagulat na gising na pala ito. Pero ang totoo, alam na ni Hans na gising si Lakya, salamat sa kapangyarihan ng Dragon Heart sa kanyang katawan. Dahil dito, mas matalas na ang kanyang pandama at napansin niyang nag-iba ang paghinga ni Lakya. Nagkunwari lamang siyang walang alam dahil may kutob siyang may pagdududa si Lakya sa sitwasyon. Hindi siya nagulat na ganoon ang naging kilos ni Lakya, natural lang ito para sa isang taong nagtatago at biglang nagising sa isang kwarto ng mga di kilalang tao. Malinaw kay Hans na hindi kampante si Lakya sa kanyang presensya. Pinatunayan ito ni Lakya nang tutukan siya ng panungkit ng uling at tanungin kung sino siya at kung kasamahan ba siya ng mga sundalo sa labas. Sinubukan ni Hans na kausapin siya sa mahinahong paraan, pero binalaan siya ni Lakya na huwag nang lumapit pa. Hinikayat ni Hans na kumalma ito dahil sugatan pa siya. Iminungkahi niyang maupo sila at mag-usap ng maayos para maipaliwanag niya ang lahat. Pumayag naman si Lakya, pero tiniyak niyang nasa tabi pa rin niya ang panungkit kung sakaling may masamang mangyari. Alam ni Hans na ang paraan ng pakikipag-usap niya ang susi para mapaniwala si Lakya na hindi siya kalaban. Sinimulan na ni Hans ang kanyang paliwanag. Matapos nito, agad na tinanong ni Lakya ang tungkol sa bangkay na sinasabi ng mga sundalo. Laking gulat niya nang malamang peke lang ito at si Hans ang may pukana. Kinumpirma ni Hans na siya mismo ang naghanda ng bangkay. Binihisan niya ito ng mga damit ni Lakya at isinabot pa ang singsing nito para mapaniwala ang iba. Humingi rin siya ng paumanhin sa paggamit ng mga gamit ni Lakya nang walang pahintulot. Sinabi naman ni Lakya na kilala ni Pete ang mukha niya, kaya hindi ito basta-basta madedayet. Tumango si Hans at inamin ang panganib, kaya sinigurado niyang perpekto ang pagkakaplano. Dahil buwan ng Agosto at maulan, inilagay niya ang bangkay sa latian para mabilis itong mabulok. Alam niyang pagod na rin ang mga knights sa kakahanap sa gubat. At kilala niya si Pete, na siguradong gusto na rin tapusin agad ang paghahanap. Dahil sa maingat na plano ni Hans, nagtagumpay siyang deain si Pete at ang mga sundalo. Sinabihan ni Hans si Lakya na manatiling nakatago ng 5 taon. Tiniyak niya rito na malilinis din ang pangalan nito pagdating ng tamang panahon. Iminungkahi niyang dito muna manirahan si Lakya sa kanilang teritoryo habang naghihintay ng 5 taon. Biglang naging defensive si Lakya at tinanong kung paano nalaman ni Hans na napagbintangan lang siya. Nagsimulang magduda si Lakya at inisip na baka may kinalaman si Hans sa lahat ng nangyari sa kanya. Ngunit sinabi ni Hans na hindi pa niya maaaring ibunyag ang mga nalalaman niya. Gusto rin sanang malaman ni Lakya kung ano ang mangyayari sa loob ng 5 taon, pero nanatiling tikom ang bibig ni Hans. Ang tanging hiling lang niya ay ang pagkatiwalaan siya ni Lakya. Tumanggi si Lakya. Pinasalamatan niya si Hans sa tulong pero sinabi rin niyang hindi niya kayang ipagkatiwala ang buhay niya sa isang taong ayaw magsabi ng buong katotohanan. Naunawaan ni Hans ang nararamdaman ni Lakya, isang taong nasaktan at tinrato bilang traidor. Alam niyang sa mata ni Lakya, lahat ng tao ay maaaring kalaban. Kaya kailangan niyang mas maingat na lapitan ang sitwasyon. Dahil dito, gumamit si Hans ng illusion spell para baguhin ang kulay ng buhok at mata ni Lakya. Laking gulat ni Lakya nang makita ang kanyang anyo sa salamin. Hindi siya makapaniwalang gumamit si Hans ng ganoong klaseng mahika sa harapan niya, isang advanced spell na karaniwang hindi kayang gawin kahit ng mga tagapangalaga ng mahika sa Imperial Court. Ang mas nakagugulat pa, hindi man lang nagsalita si Hans habang ginagamit ang spell. Para bang napakadali lang para sa kanya. Napansin ni Hans na natulala si Lakya kaya tinawag niya ang atensyon nito. Ipinaliwanag ni Hans na marami siyang hindi pwedeng sabihin sa ngayon. Naiintindihan din niya kung bakit kailangang maging maingat ni Lakya. Pero muli siyang nakiusap, wala siyang balak saktan si Lakya ni ang emperador. Hiling lang niya ay maniwala ito sa kanya. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, pumayag si Lakya, maniniwala siya kay Hans, hanggat wala siyang dahilan para magduda. Labis ang tuwa ni Hans. Ramdam niyang unti-unti nang nababawasan ang pagdududa ni Lakya. Ayon sa mga narinig niya noon, si Lakya ay isang mabait na tao. Ngunit batid niyang nabago na ito ng mga naranasan niya.
Sa isip ni Hans, inihalintulad niya ang sarili sa isang taong nasa panganib habang isang mabagsik na pusa ang sinusubukang sugurin siya. Samantala, nagtungo si Pete sa palasyo upang ibalita sa emperador ang pagkamatay ni Lakya. Inasahan niyang matutuwa ang hari pero nanatiling tahimik ito. Ipinaalala ni Pete sa emperador na balak silang lasunin ni Lakya, pati na rin ang kanyang pamilya. Para mabigyan ng kaunting kasiyahan si Pete, nagkunwaring natuwa ang emperador at pinuri siya sa kanyang nagawa. Matapos makuha ang papuling inaasam, umalis na si Pete. Pagkaalis niya, tuluyan ng nadurog ang damdamin ng emperador. Napaupo ito habang hawak ang ulo at labis ang pagdadalamati. Sa gitna ng kanyang lungkot, nangako siyang ibabalik ang dangal ni Lakya. Sa mga oras na iyon, nasa kaliste pa rin si Lakya, nakatagot naghihintay. Unti-unti nang nasasanay si Lakya sa bago niyang kapaligiran. Ipinakilala siya ni Hans sa lahat bilang bagong gwardya niya. Nang magpatawag si Hans ng pulong sa silid-aklatan, naroon si Lakya at pati na rin si Regina. Tahimik lang si Regina pero halata ang pagdududa niya kay Lakya. Tinawag niya si Allman at tinanong kung normal ba talaga si Lakya. Agad namang sinigurado ni Allman na ayos lang si Lakya at wala itong problema. Nagsinungaling si Allman, sinabing nakita raw ni Hans si Lakya habang naglalakbay ito sa labas ng teritoryo. Tinanong din ni Allman si Regina kung may bumabagabag ba sa kanya. Sagot ng dalaga, wala naman daw. Pero habang pinagmamasdan si Lakya, nahahalata niyang may pinanggalingang mataas ito, tila isang noble. Ito ang dahilan ng kanyang pag-aalala. Nagtataka siya kung bakit ang isang taong mukhang galing sa mataas na antas ng lipunan ay magiging isang simpleng gwardya sa isang liblib na lugar gaya ng Kalista. Sandaling nawala sa usapan si Lakya nang mapunta ang atensyon nila sa dahilan ng pagpupulong. Ngunit ni isa sa kanila ay walang ideya kung bakit sila ipinatawag ni Hans. Sa kabilang banda, humanga si Lakya kay Hans. Kitang-kita niya ang pagsisikap ng binata para maitago ang kanyang tunay na pagkatao. Tanging sina Hans, Madeleine, at Allman lang ang nakakaalam ng katotohanan tungkol sa kanya. Bagamat may kaba pa rin siya sa mga tao sa kastilyo, ang pinakakinatatakutan niya ay si Hans mismo, ang taong tumulong sa kanya at patuloy na nagtatakip sa kanyang pagkatao. Hindi niya inakala na ganito kagaling ang pamamalakad ni Hans sa kastilyo. Simula ng pamunuan ni Hans ang Kalista sa edad na 12, wala itong naging karanasan. Pero ngayon, sobrang mahusay itong kumilos. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwalang isang binatilyong kasing edad ni Hans ang may ganitong kaayusan sa pamamahala. Napahanga rin siya sa planong ginamit ni Hans para itago ang kanyang bangkay, isang huwad na bangkay na pinasuot ng kanyang damit at singsing. Bukod pa riyan, maayos din ang pakikitungo ni Hans sa lahat ng nasa kastilyo. Lahat ng lingkod ay masaya at masiglang nagtatrabaho, isang bagay na bihirang makita sa mismong kabisera. Habang pinagmamasdan si Hans, hindi maiwasang itanong ni Lakya sa sarili, sino ba talaga ang lalaking ito? Makalipas ang 10 minuto mula nang pumasok sila sa silid-aklatan, may isinulat si Hans sa pisara, isang bagay na nagpabigla sa lahat. Ipinahayag ni Hans ang plano niyang magtayo ng isang bangko sa Kalista. Napareact si Lakya at napasigaw kay Hans. Sabi niya, hindi biro ang magpatayo ng bangko, kailangang may napakalaking pondo, at maraming tao na ang nawala ng lahat sa pagtatangkang pasukin ang negosyong ito. Ngunit kalmadong sumagot si Hans. Alam daw niya kung bakit palpak ang karamihan sa mga nagtayo ng bangko. Ipinaliwanag niya na hindi lang lupa o kapital ang kailangan. Ayon kay Hans, ang totoong hamon ay ang pagbuo ng maaasahang grupo. Kailangan daw nila ng mga taong marunong mag-manage ng assets, marunong mag-assess ng investments, at may kaalaman sa accounting. Kailangan din nila ng mga taong mapagkakatiwalaan sa pagbabantay ng mahahalagang bagay. Aminado si Hans na sa kasalukuyan, wala silang koneksyon para makakuha ng mga ganitong klaseng tao sa Kalista. Kaya ang plano niya ay magtayo ng sariling akademya, isang paaralan na magtuturo at maghahasa sa mga tao sa kanilang teritoryo para maging bihasa sa ganitong larangan. Habang ipinaliwanag ni Hans ang kanyang plano, sinabi niyang hahatiin niya ito sa 2 landas. Ang accounting track at ang security track. Habang nakikinig si Lakya, napansin niyang pinag-isipang mabuti ni Hans ang bawat aspeto ng plano, lahat ng posibleng mangyari ay tila naisip na nito.
pero kahit ganoon, hindi pa rin siya gaanong humanga. Para sa kanya, malayo pa rin ito sa isang praktikal na plano. Habang nagpapatuloy ang talakayan, nagtanong si Regina ng isang mahalagang bagay. Paalala niya kay Hans na karamihan sa mga karaniwang tao ay walang kakayahang magbayad ng matrikula sa isang akademya. Sa kasalukuyang kalakaran, tanging mga maharlika lamang ang nakakapag-aral. Ngunit agad itong sinagot ni Hans. Wala raw siyang balak maningil ng kahit ano sa mga papasok sa akademya. Nagulat pati si Allman sa sinabi ni Hans, na tuturuan nila ng libre ang mga karaniwang mamamayan. Ngunit nilinaw ni Hans na hindi bilang estudyante ang turing niya sa mga papasok sa akademya, kundi bilang mga manggagawang sinasanay. At dahil ganito ang turing niya, plano rin niyang pasaheran ang mga ito habang nag-aaral. May ngiti pa sa mukha ni Hans nang sabihin niya ito. Lalo pang nagulat sina Allman, Regina, at Lakia. Lalong napatunayan ni Lakia na seryoso si Hans dahil wala man lang alinlangang makikita sa mukha nito.